underwater glider. Out, am I? It's Spider-Man! Impressive! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, adventure superhero film na tinatawag na Spider-Man. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Mary Jane Cepada, Randy Morales, Gerald Ong, Ariel Flores, Geriam Aso, Kuya Aisan TV Vlogs, Joshua Tubianosa, Lolita Sagon, Razel John Tabanga, Ethan Cambea from Cebu City, Isagani Cadelina from Isabela Province, J9 Lovenly from Valenzuela City, Mark Lawrence from San Clemente, Peter Souths from Netherlands, at Richard Esteban from Antique. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang kwento sa lungsod ng Brooklyn sa Amerika. Makikita natin ang ilang bata na sumasakay ng school bus papuntang paaralan. Dito rin ipinakilala ang bida ng kwento, si Peter Parker, na nahuhuli na naman papasok. Habang tumatakbo siya habol sa bus, tinanong ni Mary Jane ang driver kung bakit hindi ito humihinto. Kaya't huminto rin ang driver, pero pagpasok ni Peter sa bus, tinukso siya agad ng mga kaklase niya. Pinagtatawanan at ginugulo siya. Dito pa lang, kita na natin na wala masyadong tiwala sa sarili si Peter. Para siyang inosenteng bata na madaling apihin. Pagdating ng bus sa isang laboratorio sa loob ng Brooklyn, dinala roon ang mga estudyante para sa isang educational tour. Binigyang paalala ng guro na walang dapat gumawa ng kalokohan habang nasa loob. Ilang sandali pa, dumating si Harry, ang kaibigan ni Peter, at ipinakilala siya sa kanyang ama na si Norman Osborn. Labis ang tuwa ni Norman na makilala si Peter. Ikinwento rin ni Harry na magaling si Peter sa science, matalino at mabilis mag-isip. Kaya naman sinabi ni Norman na isa rin siyang scientist kung tutuusin. Pagpasok nila sa loob ng lab, may hawak na kamera si Peter at nagsimulang kumuha ng litrato ng mga gagamba na nandoon. Dumating ang isang propesor at ipinaliwanag sa lahat na nasa isang napaka-espesyal silang laboratorio. Gumagamit sila ng iba't ibang species ng gagamba na may kakayahang magdepensa laban sa panganib, tumalon ng mataas, at manghuli ng biktima. Pinagsama-sama nila ang mga ito para makagawa ng 15 bagong klase ng gagamba na posibleng magbago ng kakayahan ng tao. Biglang napansin ni Mary Jane na may kulang sa bilang ng mga gagamba. Ang sabi kasi ng propesor ay 15 ang mga ito, ngunit 14 lang ang kanilang nakikita. Nabigla ang propesor at paliwanag niya, maaaring kasalukuyan pang isinasagawa ang eksperimento sa pang-15 gagamba kaya hindi pa ito nailalabas. Pero huwag daw mag-alala dahil ipapakita rin ito sa kanila mamaya. Habang kinukunan ni Peter ng litrato si Mary Jane para sa school magazine, biglang nakatakas ang pang-15 gagamba mula sa lalagyan nito. Tumalon ito diretso kay Peter at kinagat siya sa kamay. Isa pala itong radioactive spider, at sa kagat nito, naipasok ang lason sa katawan ni Peter. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang loob ng Oscorp Corporation kung saan isinasagawa ang isang eksperimento. Makikita rito ang isang glider na nililiparan ng isang lalaking nakasuot ng kakaibang suit. Nandoon din ang ilang opisyal ng army. Dumating si Norman Osborn at agad siyang tinanong ng mga opisyal kung iyon lang ba ang imbensyon niya. Sagot ni Norman, meron din silang gamot na kayang palakasin ang katawan ng tao ng hanggang 800 na beses. Ngunit ayon sa kanyang kasamang scientist, hindi pa ito ganap na tapos at kasalukuyan pang di na-develop. Ipinilit ng mga sundalo na kailangan nila ang gamot para sa kanilang mga tauhan, pero tumutol ang scientist at sinabing delikado ito dahil hindi pa nasusubukan sa tao. Dahil sa sagot na iyon, nagalit ang isa sa mga army officers at nagbanta na kapag hindi nila natapos ang proyekto sa loob ng 2 linggo, ititigil na ang pondo nila. Dahil dito, labis na nabahala si Norman. Samantala, ipinakita rin si Uncle Ben at Aunt May, ang mga kamag-anak ni Peter na siyang kasama niyang nakatira. Pag-uwi ni Peter, halata sa kanya ang pagkapagod at may kakaibang nararamdaman kaya dumiretso siya sa kanyang kwarto at agad na natulog.
Kinabukasan, nagalit si Norman sa kasama niyang scientist at tinanong kung bakit sinabi nito ang totoo sa mga sundalo. Sagot ng scientist, delikado kung hindi sila mag-iingat dahil sa daga pa lang nasubukan ang gamot, hindi pa sa tao. Pero sagot ni Norman, wala na siyang oras at kailangan na niyang subukan ito sa kanyang sarili. Tumanggi ang scientist, pero sa huli napilit siya. Si Norman na mismo ang sumailalim sa eksperimento. Pinasok siya sa isang chamber at pinasisinghot ng gamot sa pamamagitan ng gas. Unti-unting lumaki ang katawan ni Norman at napuno ng lakas. Hanggang sa hindi na niya makontrol ang sarili at sa sobrang bangis, pinatay niya ang scientist na kasama niya, ang taong humadlang sa kanyang eksperimento. Kinabukasan, nagising si Peter. Nang isuot niya ang salamin niya, napansin niyang malabo na ang paningin niya, ibig sabihin, mas malinaw na siyang nakakakita kahit hindi na siya nagsusuot ng salamin. Pagharap niya sa salamin, gulat na gulat siya nang makita ang katawan niya. Nagbago ito, mas toned at mas matipuno. Napatanong siya sa sarili kung ano ang nangyari sa kanya. Tinanong siya ni Aunt May kung ayos lang siya, at sagot niya, sa tingin niya ay sobrang ayos pa nga siya. Bumaba siya mula sa kwarto, handa na para pumasok sa paaralan. Pinuna siya ni Uncle Ben dahil hindi pa siya nag-aalmusal pero umaalis na agad. Hindi na lang siya sumagot at agad umalis papuntang eskwela. Katulad ng dati, nahuli na naman siya sa bus. Habang break time, naglalakad si Mary Jane at nadulas ito, dahilan para mahulog ang dala niyang pagkain. Pero sa bilis ng reflexes ni Peter, agad niya itong nasalo at nailigtas pa ang tray. Gulat si Mary Jane at napatanong kung paano niya iyon nagawa. Napatingin siya kay Peter at napansin ang mga mata nito. Noon lang niya napansin na kulay asul pala ang mga mata ni Peter. Pagkaalis ni Mary Jane, napansin ni Peter na may kutsara na eye kit sa kamay niya. Nang subukan niya itong alisin, may lumabas na sapot mula sa kamay niya, kaya napadikit ang pagkain sa kabilang mesa. Tinangkang alisin ni Peter ang sapot, pero tumalsik ito at tumama sa kaklaseng bully na si Flash. Ngayon, sobrang nagalit si Flash at hinabol si Peter para bugbugin. Pero bago siya matamaan ng suntok, agad naramdaman ni Peter ang panganib at nakailag. Doon nagsimula ang matinding laban sa pagitan ni Flash at Peter. Sa simula, ang lahat ng estudyante ay nagsisigawan, hinihiyawan si Flash na suntukin si Peter. Pero nagalit si Peter at bigla niya itong sinuntok ng malakas. Lahat ng nandoon ay nagulat sa nangyari, hindi nila inaasahan na matatalo ni Peter si Flash. Umalis agad si Peter at habang naglalakad, napatingin siya sa mga kamay niya. Dito niya unang nakita ang tunay na lakas niya bilang Spider-Man. Sinubukan niyang akyatin ang isang pader sa harap niya. Unti-unti siyang umakyat at nakarating sa itaas. Pagdating niya sa bubong, sinubukan niyang gamitin ang sapot niya pero hindi niya alam kung paano ito ilalabas. Matapos ang ilang ulit na pagsubok, sa wakas may lumabas din na sapot mula sa kamay niya. At dito na nagsimulang lumabas ang kanyang mga web shooters. Ngayon, handa na si Spider-Man na tumalon sa unang pagkakataon, pero hindi pa siya sanay, kaya't bumangga muna siya sa pader. Pag-uwi niya ng gabing yun, nakita niya si Mary Jane sa bintana ng kabilang bahay. Magkapit-bahay kasi sila. Habang tinitingnan niya ang bahay ni Mary Jane, naririnig niya ang sigawan at pag-aaway sa loob ng pamilya nito. Pero hindi na lang niya ito pinansin. Lumabas siya para magtapon ng basura at doon din lumabas si Mary Jane. Tinanong siya ni Mary Jane kung naririnig ba niya sila, dahil halos araw-araw daw silang nag-aaway sa bahay. Nagtanong pa ito kung wala bang gulo sa pamilya ni Peter. Sagot ni Peter, minsan meron din naman, pero hindi kasing lala ng sa kanila. Tinanong naman siya ni Mary Jane kung ano ang plano niya pagkatapos ng graduation. Sagot ni Mary Jane, gusto niyang maging isang artista. Habang nag-uusap sila, biglang dumating ang sasakyan ni Flash. Sumigaw ito kay Mary Jane at nagyabang na may bago siyang kotse, sabay alok kung gusto ba nitong sumubok sumakay. Sumama si Mary Jane at umalis na kasama si Flash. Naiwan si Peter na nag-iisip buong gabi. Sa isip niya, kailangan na rin niyang magkaroon ng sarili niyang kotse. Kinabukasan, naghanap si Peter ng mga kotse sa dyaryo. Nakakita siya ng pinakamurang kotse na nagkakahalaga ng $25,000. Sa ibaba ng ad na iyon, may isa pang patalastas na agad nakakuha ng atensyon niya. Isang laban sa loob ng ring kung saan ang mananalo ay makakakuha ng $30,000. Doon niya naisip na sumali, kaya nagsimula na siyang magdisenyo ng sarili niyang costume. Kinabukasan muli, habang paalis siya ng bahay, inalok siya ni Uncle Ben na ihatid siya.
Habang nasa loob ng sasakyan, napansin ng tiyuhin niya ang mga pagbabago sa ugali ni Peter nitong mga nakaraang araw. Pinayuhan siya ni Uncle Ben na habang tumatanda siya, kailangan niyang matutong maging responsable. Nena si Peter sa sinabing iyon at nagpakita ng hindi maganda ang pakikitungo. Hindi niya pinansin ang payo ng tiyuhin at bumaba agad ng sasakyan. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa lugar ng laban. Ang kalaban niya ay si Bonzo, isang malaking wrestler na kilala sa lakas at tapang. Ipinahayag ng announcer na kung sino man ang makakatagal kay Bonzo ng 3 minuto ay makakakuha ng buong 30,000 dolyar na premyo. Tinanong si Peter kung anong pangalan ang gusto niyang gamitin, at sinabi niyang, The Human Spider. Napataas ang kilay ng announcer sa sagot at hindi natuwa sa pangalan. Kaya't sa halip, in-announce niya ito bilang, The Amazing Spider-Man! Habang ipinapakilala si Peter sa entablado, nagsimula ang laban. Sa una, umiiwas lang si Peter. What are you doing up there? Staying away from you. Pero nang sinimulan na siyang atakihin, nagalit na rin siya. Sa isang malakas na tira, tinalo niya si Bonzo. Pagkatapos ng laban, lumapit siya sa manager para kunin ang pera niya. Pero imbes na $30,000, $100 lang ang ibinigay sa kanya. Galit na galit si Peter matapos ibigay ng manager ang halagang $100 lang. Ayon kasi sa patalastas, 30,000 dolyar ang premyo para sa mananalo. Pero ipinaliwanag ng manager na ang kasunduan ay 3 minutong tagal sa ring, at dahil natapos ni Peter ang laban sa loob lamang ng 2 minuto, iyon lang ang halagang ibibigay. Dagdag pa ng manager, kung hindi siya sang-ayon, mas mabuting umalis na lang siya. Umalis si Peter na dismayado at puno ng inis. Habang palabas siya ng gusali, biglang dumating ang isang armadong magnanakaw. Tinakat nito ang manager at pinilit na ilagay ang lahat ng pera sa bag, kundi papatayin siya. Agad tumakbo ang magnanakaw palayo at nadaanan si Peter. Tiningnan lang ni Peter ang magnanakaw at hinayaan itong makalampas. Maya-maya, lumapit ang manager kay Peter at tinanong kung bakit hindi niya pinigilan ang magnanakaw, pero sagot lang ni Peter, wala siyang pakialam sa pera ng manager, sabay talikod at umalis. Habang naglalakad si Peter, nakakita siya ng maraming tao sa kalsada. Lumapit siya at tinanong kung ano ang nangyari. May naaksidente raw. Laking gulat niya nang makita na si Uncle Ben ang biktima. Tinanong niya ang mga pulis kung anong nangyari. Ayon sa pulis, may magnanakaw na bumaril kay Uncle Ben at tinangay ang kanyang kotse. Napaiyak si Peter sa narinig. Huli na ang lahat, patay na si Uncle Ben. Binalot siya ng matinding lungkot at galit, kaya agad siyang tumakbo para habulin ang salarin. Sa huli, natuntun niya ang magnanakaw na nasa loob ng isang truck na may nakasulat na, Carlsberg Beer. Nang harapin ni Peter ang magnanakaw, pinilit niyang malaman kung bakit nito pinatay ang kanyang tiyuhin. At sa paglitaw ng mukha ng magnanakaw, laking gulat niya nang mapagtanto na ito rin ang parehong taong hinayaan niyang makatakas kanina. Habang iniisip niya ito, nadapa ang magnanakaw, nataman ang ulo sa tubo, at nahulog mula sa bintana, namatay agad. Pero nakita rin ng mga pulis mula sa bintana si Spider-Man sa eksena at inakala nilang siya ang pumatay. Umalis si Peter bago pa siya makita ng mga pulis. Sa susunod na eksena, ipinakita ang mga sundalo na gumagawa ng robotic suit para sa bagong military project. Naroon ang mga opisyal ng Air Force, at tinanggal na nila si Norman sa proyektong yun. Biglang dumating ang Green Goblin. Sinira niya ang buong invention at pinatay ang mga opisyal na nandoon. Kinabukasan, ipinakita na huling araw na nina Peter at Harry sa kanilang eskwelahan. Dumating din si Norman at labis ang tuwa niya nang malamang kahit hindi gaanong magaling si Harry sa pag-aaral, ay nakapasa pa rin ito. Lumapit siya kay Peter at sinabi na kung sakaling mangailangan siya ng tulong sa hinaharap, palagi lang siyang nandyan at handang tumulong. Pag-uwi ni Peter, dama pa rin niya ang lungkot at kawalan dahil wala na si Uncle Ben. Ngunit nilapitan siya ni Aunt May at pinatatag ang loob niya. Ipinakita niyang naniniwala siya kay Peter, at sinabing mabuting tao ito. Nasa kanya raw ang kakayahang makamit ang gusto niya sa buhay, basta kilalanin lang niya ang sarili niya at sundin kung ano talaga ang nais niyang tahakin. Simula noon,
Bilang si Spider-Man, sinimulan niyang hulihin ang mga magnanakaw at kriminal sa lungsod. Lahat ng nahuhuli niya, isinusuko niya sa pulis. Mabilis siyang nakilala sa buong syudad. Pinag-uusapan siya ng mga tao. Iba ay humahanga, iba naman ay nagdududa. Sa isang opisina ng dyaryo, pinag-uusapan kung paano ipapalabas si Spider-Man bilang isang kontrabida sa publiko. Samantala, si Mary Jane na ngayon ay nakatira na rin sa New York, patuloy pa rin sa pangarap niyang maging artista. Nakita siya ni Peter sa isang pagkakataon at natuwa. Gusto na sana niyang aminin ang nararamdaman niya pero pinigilan niya ang sarili. Sinabi ni Peter kay Mary Jane na sa wakas ay naabot na nito ang pangarap niya. Pero sagot ni Mary Jane, dati niyang pangarap na maging artista, ngunit hindi siya natanggap. Sa ngayon, nagtatrabaho siya bilang waitress at maliit lang ang kanyang kinikita. Sinabi naman ni Peter na kahit papaano ay may trabaho na siya, samantalang siya mismo ay wala pa ring hanap buhay. Ngumiti si Mary Jane at nagsabing balang araw ay mag-uusap sila ng mas matagal. Nag-alok pa siya kung gusto ni Peter na sabay silang mag-dinner. Sagot ni Mary Jane, pag-iisipan niya ito at ipapaalam sa kanya. Pag-uwi ni Peter, nag-uusap sila ni Harry sa bahay. Dumating si Norman at tinanong kung kumusta na ang trabaho nila. Tinanong din niya si Peter kung may trabaho na ba ito. Habang tumitingin ng dyaryo, napansin ni Peter ang isang patalastas na naghahanap ng mga litrato ni Spider-Man kapalit ng malaking bayad. Dahil dito, agad siyang nagtungo sa opisina ng dyaryo upang makipagkita kay Mr. Jameson. Ipinakita niya ang mga litratong kuha niya kay Spider-Man at sinabing gusto niyang magtrabaho roon. Pero sagot ni Jameson, hindi siya maaaring tanggapin bilang empleyado. Pwede siyang magdala ng mga litrato, at babayaran siya para doon, pero huwag siyang umasa sa permanenteng trabaho. Pagkatapos noon, pinaalis na siya ng opisina. Samantala, sa Oscorp Corporation, nakaupo si Norman kasama ang mga board members ng kumpanya. Bigla siyang sinabihan ng mga ito na tinatanggal na siya sa kanyang posisyon. Nakipag-partner na raw ang Oscorp sa West Technology, at ayaw ng mga ito na si Norman ay manatili sa kumpanya. Binigyan siya ng 30 days notice para tuluyang umalis. Labis ang galit ni Norman at sinigawan ang mga board members. Ipinapaalala na siya ang nagtatag ng kumpanya at ilang taon niya itong pinaghirapan. Ngunit wala ni isa mang nakinig sa kanya. Sinabi pa ng mga ito na sa susunod na buwan, sa mismong anibersaryo ng Oscorp, ipapasa na ang buong kumpanya sa West Technology. Lumipas ang isang buwan, dumating ang anniversary ng Oscorp. Masaya ang lahat, malalaking lobo, magarang dekorasyon, at buong New York ay tila pista. Pero bigla na lang dumating ang Green Goblin, si Norman Osborn mismo. Pagdating niya roon, pinasabog niya ang mga board members na nagtaksil sa kanya. Kasama sa kaguluhan si Mary Jane na muntik nang mahulog mula sa mataas na lugar. It's Spider-Man! Impressive! Sa tamang oras, dumaan si Spider-Man at agad siyang sinagip mula sa kapahamakan. Nagulat si Mary Jane at tinanong kung sino siya at bakit siya tinulungan, pero agad umalis si Spider-Man matapos sabihing tungkulin lang niya iyon. Pag-uwi naman ni Norman, unti-unti na siyang nilamon ng sarili niyang pagkatao. Dalawa na ngayon ang personalidad niya, ang pagiging Norman Osborn at ang pagiging Green Goblin. Kinausap siya ng isang boses sa loob ng isip niya na nagsasabing siya ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Kaya raw niyang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. Ngunit may isang humahadlang sa kanya, si Spider-Man. Kung gusto raw niyang magtagumpay, kailangan niyang makipag-alyansa rito. Matapos marinig iyon, agad na nagtungo si Green Goblin sa opisina ng dyaryo. Hinuli niya si Jameson at tinanong kung sino ang kumukuha ng mga litrato ni Spider-Man. Sa gitna ng tensyon, dumating si Peter bilang Spider-Man at inako ang responsibilidad. Sinabi niyang siya ang hinahanap ni Green Goblin. Ngunit nilinlang siya ng kalaban, binigyan siya ng pampahina at agad siyang dinala palayo. Pagkatapos makabawi ng lakas, kinausap siya ni Green Goblin. Ayon sa kanya, walang ibang tulad nilang makapangyarihan. Kung magsasanib daw sila, walang makakapidyo sa kanila. Iniaalok niya ang pakikipagkaibigan at iniimbitahan si Spider-Man na sumama sa kanya. Pangako niya, magiging mas madali ang lahat kung magsasama sila, at aalisin nila ang lahat ng humahadlang. Ngunit tumanggi si Spider-Man. Hindi raw siya tulad ni Green Goblin at mas pinipili niyang tumulong sa kapwa. Banta naman ni Green Goblin,
Kung gugustuhin niya, kayang-kaya niyang durugan si Spider-Man sa mga oras na iyon. Pero bibigyan daw niya ito ng pagkakataong pag-isipan ang alok. Umalis siya habang sinasabing babalikan niya si Spider-Man. Kinagabihan, may mga lalaking nagtangkang dukutin si Mary Jane. Habang nasa panganib siya, dumating si Spider-Man at mabilis na pinatalsik ang lahat ng salarin. Sa ikalawang pagkakataon, muling nailigtas si Mary Jane. Sa tagpong iyon, lumapit siya kay Spider-Man, hinubad ang mask nito, at hinalikan siya, isang sandaling puno ng pasasalamat at emosyon, na ngayon lang niya naipakita matapos ang 2 beses na pagkakaligtas. Matapos yon, muling nawala si Spider-Man sa dilim. Kinabukasan, ipinakita ang isang gusaling nasusunog sa gitna ng syudad. Dumating ang mga bumbero at sinubukang sagipin ang mga taong na-trap sa loob, pero sobrang lakas ng apoy kaya hirap silang makapasok. Biglang dumating si Spider-Man. May sumigaw mula sa ibaba na may bata pa raw sa loob, kaya hindi na nagdalawang isip si Spider-Man at agad tumalon papasok ng gusali kahit delikado. Sa huli, matagumpay niyang nailigtas ang bata. Paglabas niya, hinarang siya ng mga pulis at sinabing huhulihin siya dahil may warrant laban sa kanya. Pero sagot ni Spider-Man, hindi ngayon, at bigla na lang siyang nakarinig ulit ng sigaw mula sa loob ng gusali. Agad siyang bumalik para sagipin ang pinanggagalingan ng sigaw. Ngunit pagpasok niya, laking gulat niya nang matuklasan na si Green Goblin pala ang nandoon. Ayon kay Green Goblin, alam niyang may malasakit si Spider-Man sa mga tao, kaya siguradong tinanggihan nito ang alok niya. Mabilis namang tumugon si Spider-Man at sinabing kailanman ay hindi niya tatanggapin ang kahit anong alok mula sa kanya. Nagumpisa ang matinding labanan sa pagitan nila. Gumamit ng iba't ibang gadget si Green Goblin para saktan si Spider-Man, pero mabilis at madiskarte si Spider-Man kaya naiiwasan niya ang mga ito. Pero tinamaan siya ng isa sa mga armas kaya damyugo ang kamay niya. Sa kabila nito, nagtagumpay pa rin siya na paalisin si Green Goblin. Sa parehong araw, nag-organisa si Harry ng isang dinner party at inimbitahan sina Mary Jane, Peter, at Aunt May sa kanilang bahay. Nandoon din si Norman Osborn. Habang abala ang lahat sa paghahanda, napansin ni Norman na wala pa si Peter. Nagtanong siya kay Aunt May kung nasaan ito. Sagot naman ni Aunt May, hindi pa dumarating si Peter pero malamang ay paparating na rin ito anumang oras. Maya-maya, may narinig silang ingay sa itaas. Umakyat silang lahat para tingnan, pero walang Peter sa kwarto. Nandoon lang siya sa labas ng bintana, nakasabit sa kisame bilang Spider-Man. Pero tumulo ang dugo mula sa sugat sa kamay niya at napansin ito ni Norman. Nang tumingin siya sa bintana, wala nang tao roon, nakaalis na si Spider-Man. Pagbalik ni Peter sa party bilang sarili niya, nagpasalamat siya sa lahat ng naroon. Napansin ni Aunt May ang sugat sa kanyang kamay at agad siyang tinanong kung anong nangyari. Sagot ni Peter, may nakasalubong lang siyang bisikleta kaya siya nasugatan. Nang makita ni Norman ang sugat ni Peter, agad niyang naalala ang nakita niyang sugat sa kamay ng Spider-Man sa itaas ng gusali. Doon niya napagtanto ang totoo, si Peter Parker ang Spider-Man. Umuwi siya na gulong-gulo ang isip. Iniisip kung paano niya ito papatayin gayong kaibigan ito ng kanyang anak. Ngunit muling lumitaw ang kanyang ibang personalidad bilang Green Goblin. Sinabi ng boses sa loob ng isip niya na hindi pwedeng palampasin ang isang traidor. Kung ayaw niya itong patayin, kailangan niya itong sirain, sa pamamagitan ng pagsira sa mga taong mahal nito. Dahil dito, pinuntahan ni Green Goblin si Aunt May at tinakat ito. Dahil sa labis na takot, inatake si Aunt May at agad dinala sa ospital. Pagdating ni Peter sa ospital, agad niyang tinanong si Aunt May kung ano ang nangyari. Nanginginig pa ito habang sumisigaw, sinasabing may dilaw ang mga mata at nakakatakot ang mukha ng umatake sa kanya. Doon na-realize ni Peter na nalaman na ni Green Goblin ang kanyang sikreto. Kasama rin ni Peter si Mary Jane sa ospital, at nag-usap sila roon. Ngunit nakita sila ni Harry na magkasama, at agad itong nagselos. Umuwi siya at sinabi sa kanyang ama na tama ito, na ang mga babae ay habol lamang sa may pera. Ayon sa kanya, si Mary Jane ay mahal si Peter, at hindi siya. Nang malaman ni Norman na si Mary Jane ang kahinaan ni Peter, agad niya itong dinakip. Nang nandoon pa si Peter sa hospital kasama ang kanyang Aunt May, agad siyang sinabihan ng kanyang tita na mahal ka ni Mary Jane. Nang marinig niya iyon, agad siyang tumawag ni Mary Jane gamit ang telepono. Ngunit sa kanyang pagtawag, narinig niya ang boses ni Green Goblin. Napagtanto niya na dinakip ni Green Goblin si Mary Jane at agad siyang sinabihan na gusto mong mukha ang mahal mo magkita tayo sa tulay. Kaya agad siyang pumunta roon para sagipin si Mary Jane. Lipat sa eksena, pinasabog niya ang tulay na nakagawa ng kaguluhan sa mga tao kasama doon ang bata na nakasakay sa jetline. Kaya agad-agad siyang nakapunta doon.
Ngunit, binalot niya si Spider-Man sa isang malupit na sitwasyon. Sa isang kamay ay ang mga batang nakasakay sa swing na nasa bingit ng kamatayan, at sa kabila ay si Mary Jane. Tinanong siya ni Green Goblin kung sino ang pipiliin niya. Natakot si Spider-Man pero ginamit niya ang talino niya para mailigtas pareho, ang mga bata at si Mary Jane. Pero hindi pa rin tumigil si Green Goblin. Paulit-ulit pa rin siyang umaatake. Time to die! Leave Spider-Man alone! You gotta pick on a guy trying to save a bunch of kids! Sa huli, naisalba ni Spider-Man ang mga bata at si Mary Jane at dinala sila sa isang barko. Pagkatapos ng matinding desisyong ginawa ni Spider-Man, hinayla siya ni Green Goblin papasok sa isang abandonadong gusali. Doon nagsimula ang malupit na labanan sa pagitan nilang dalawa. Malakas si Green Goblin at halos wala ng laban si Spider-Man. Habang sunod-sunod siyang binubugbog. And you spat in my face. Sa gitna ng pananakit, nagbanta si Green Goblin na kapag napatay na niya si Spider-Man, pagdudusahin niya si Mary Jane ng todo, hanggang manginig pa ang kaluluwa nito sa takot at sakit. Sa tindi ng galit, ginamit ni Spider-Man ang buong lakas niya at pinakawalan ang lahat ng kanyang natitirang puwersa laban kay Green Goblin. Sa lakas ng mga suntok at pag-atake, nanghina si Green Goblin at tuluyang napaluhod. Hinubad niya ang kanyang maskara at sinabing siya si Uncle Norman, ang taong tinuring ni Peter na parang sariling ama at siyang tumulong sa kanya noon. Sandali lang ay nalito si Peter, pero dahil sa kanyang spider sense, agad niyang naramdaman ang panganib mula sa likod. Mabilis siyang tumalon palayo, at sa mismong sandaling iyon, ang glider ni Green Goblin na siya sanang ipangsasaksak kay Spider-Man, ay bumangga sa kanya mismo. Tinamaan siya sa tiyan, at agad siyang napuruhan. Habang naghihingalo, napatingin si Norman kay Peter at sa kanyang huling hininga, sinabi niya, "Huwag mong ipaalam kay Harry." Pagkatapos ay binihisan ni Peter si Norman ng regular na damit at dinala ang katawan niya pabalik sa bahay nila. Habang ginagawa ito, nakita siya ni Harry at nagkaroon siya ng matinding galit kay Spider-Man. Kinabukasan, inilibing si Norman sa gitna ng isang malungkot na seremonya. Dumalo si Harry, si Peter, si Mary Jane, at si Aunt May upang magbigay ng huling respeto. Sa gitna ng kanyang matinding dalamhati, nilapitan ni Harry si Peter at sinabing wala na siyang pamilya, si Peter na lang ang natitirang tunay niyang kaibigan. Dito nagtatapos ang pelikula, pero hindi pa dito nagtatapos ang kwento ni Spider-Man. Sa Part 2, ipagpapatuloy ang susunod na kabanata ng kanyang pakikipaglaban. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.